Magandang gabi po, Sir Dave. Tawagin niyo na lang akong Virgie. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan namin ng pamilya ko. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan kami sa Quezon Memorial Circle, hindi ko maiwasang kabahan. Akala namin simpleng family outing lang, pero may nangyari ron na hindi ko talaga makakalimutan. Sabado ng hapon yun, nagpasya kaming pumunta ng asawa ko sa Circle kasama ang dalawa naming anak, sina Mia at Caleb, 7 years old at 5 years old. Maganda ang panahon, kaya perfect sana para maglaro sa playground. Marami pang tao nang dumating kami. May mga nagpipiknik, nagbibisikleta at naglalarong mga bata. Mga bandang 6:30 ng hapon, nagsimula nang umalis ang karamihan. Sabi ko sa asawa ko, last 10 minutes na lang, pauwiin na natin sila. Habang nag-aayos ako ng gamit sa bench, si Mia ay nasa swing at si Caleb naman ay naglalaro sa may slide. Paglingon ko, nakita kong may isa pang bata sa tabi ni Mia. Nakaputi, nakatali ang buhok at parang kasing edad lang niya. Akala ko anak ng ibang pamilya, kaya hindi ko pinansin. Pero napansin kong walang ibang tao sa paligid. Kami na lang pala ang naiwan sa playground. Tinawag ko si Mia. "Anak, sino yung kalaro mo?" Ngumiti lang siya. "Si ate daw po. Gusto raw niyang maglaro." Napatingin ako sa asawa ko. Nagkatinginan kami, pero wala kaming nakikitang ate sa swing. Ang nakikita lang namin ay isang swing na gumagalaw mag-isa, kasabay ng swing ni Mia. "Virgie, halika na," sabi ng asawa ko. Halatang kinakabahan. Lumapit ako kay Mia at hinawakan ko ang kamay niya. Sabi ko, "Anak, halika na, gabi na." Pero sumimangot siya at tumuro sa katabi. "Ma, ayaw pa raw po ni ate umalis." Kinilabutan ako. Niyakap ko siya agad at dahan-dahan kaming lumayo. Habang papalayo kami, napalingon ako saglit at sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita kong may batang nakatayo. Nakaputing bestida, nakatingin lang sa amin. Hindi siya gumagalaw. Pagbalik namin sa kotse, iyak nang iyak si Mia. Sabi niya, "Ma, bakit daw hindi niyo siya pinayagang sumama sa atin?" Pag-uwi namin ng gabing yun, tahimik lang si Mia sa sasakyan. Akala namin pagod lang siya. Pero pagdating namin sa bahay, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit niyang sinasabing, "Ma, gusto daw ni ate sumama dito. Ayaw daw niyang mag-isa." Doon na ako tuluyang natakot. Sinubukan kong ibaling ang usapan, pero habang pinapaliguan ko siya, napansin kong may marka ng putik sa braso niya. Parang may maliit na kamay na humawak. Kinagabihan, kinabahan ako, kaya kinausap ko ang asawa ko. Sabi niya, baka guni-guni lang ng bata. Pero nang gabing yun, habang natutulog kami, nagising ako sa iyak ni Mia. Tumakbo siya sa kwarto nila. Nakita kong nakaupo siya sa kama, nakatingin sa may bintana. "Anak, bakit?" "Ma, andun si ate, nasa labas po. Naglalaro." Paglapit ko sa bintana, wala naman ako nakita. Pero may swinging sound na parang galing pa sa playground. Kahit 12:00 na ng gabi. Sumilip ang asawa ko at pareho kaming kinilabutan nang mapansin naming may bakas ng basang paa mula sa bintana papunta sa kwarto ni Mia. Kinabukasan, dinala namin siya mula sa lola niya sa Bulacan para lumayo. Pagbalik namin sa Circle para mag-report sa admin, nakausap namin ang isang matandang caretaker. Nang marinig niya ang kwento ko, bigla siyang natahimik.
Sabi niya, may mga bata talagang naglalaro riyan kahit gabi. Pero may isa ron, matagal nang wala. Mga taong 90s pa, nung naaksidente. Bata rin, babae. Nadulas daw sa slide at hindi na nailigtas. Hindi ako makapaniwala. Lalo kaming nanginig nang marinig namin yung huling sinabi niya. Lagi niyang nilalapitan yung mga batang dumadaan mag-isa. Gusto niya lang daw ng kalaro. Simula nun, bihira na kaming pumunta sa Quezon Memorial Circle. Kahit gusto pa naming bumalik para maglaro si Mia, lagi kaming nagdadalawang isip tuwing napapadaan sa may playground. Lalo na kapag napansin naming may isang swing na gumagalaw kahit walang hangin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si June, dating sweeper sa Quezon Memorial Circle. Matagal ako nagtrabaho ron, halos 5 taon. Pero may isang gabi noong taong 2019 na hindi ko kailanman malilimutan. Simula nun, hindi na ako muling naglinis sa may garden area ng circle. Noong gabi ng Oktubre 2019, ako lang ang naiwan sa garden sa likod ng Quezon Shrine, malapit sa mga ornamental plants. Bandang 11:30 PM, tapos na halos ang trabaho ko. Kailangan ko na lang walisin yung mga tuyong dahon bago ako magpahinga. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at tanging ilaw ng mga poste ang nagbibigay ng liwanag. Habang nagwawalis ako, napansin kong may aninong dumaan sa dulo ng footpath. Akala ko pusa lang, kaya hindi ko pinansin. Pero ilang sandali pa, may tunog na mabagal na yabag. Hindi sapatos, kundi parang paa ng taong nakayapak na dumadaan sa basang damo. Cesar? Tawag ko. Akala ko isa sa mga kasamahan ko sa night shift, pero walang sumagot. Paglingon ko sa kanan, may nakita kong nakatayong figura sa pagitan ng mga halaman. Mahaba ang buhok, nakayuko at nakasuot ng parang lumang damit. Akala ko babae, pero nung gumalaw siya, napansin kong masyadong mahaba ang braso, halos umabot sa tuhod. Tumigil ako sa pagwawalis. Dahan-dahan kong itinaas ang flashlight ko. Pagtapat ng ilaw sa kanya, wala siyang muka. Parang anino lang na may hugis ng tao. Pero ang mas nakakatakot, nakatingin siya diretso sa akin, kahit walang mata. Diyos ko! Dahan-dahan akong umatras. Pero habang umaatras ako, sumusunod siya ng hakbang. Pareho ng bilis. Wala akong marinig na yabag. Puro tunog lang ng hangin at pagaspas ng dahon. Nang malapit na ako sa walkway, biglang nawala ang ilaw ng poste sa paligid. Madilim lahat. Tanging flashlight ko na lang ang liwanag. At doon ko narinig isang mahinang boses galing sa mismong direksyon ng nilalang. Hindi pa ako umaalis dito. Sa sobrang takot, itinapon ko na lang ang walis at tumakbo papunta sa guard post. Pagdating ko ron, nadatnan ko si Cesar, isa ring sweeper. Sabi niya, "Jun, bakit pawis na pawis ka? Parang nakakita ka ng multo." Hindi ako nakasagot agad. Pero nang tinanong ko siya kung dumaan ba siya sa garden kanina, sabi niya, "Hindi kanina pa ako nandito, bakit?" Hindi na ako sumagot. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa area na yon. Ilang linggo pa, lumipat ako ng trabaho. Mas mababa ang sweldo, pero
mas tahimik at ligtas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Efren. Gusto ko lang i-share itong kwento ko. Baka may makarelate o makapagpaliwanag. Isa po ako sa security guard na naka-assign sa Quezon Memorial Circle. Madalas ako sa night shift. Yung duty na 10 PM hanggang 6 AM. Oras na halos wala nang tao sa loob. Noong una, normal lang ang mga gabi. Routine lang. Magra-round sa paligid, i-check kung may naiwan pang vendor o bisita, at siguraduhin nakasara na lahat ng gate. Pero may isang gabi noong Setyembre na hindi ko malilimutan. Alas 11 ng gabi, kakatapos lang naming isara ang mga gate sa mga elliptical roadside. Kasama ko noon ang isa ring gwardya na tawagin na lang nating Kuya Tony. Mas matagal na sa akin. Tahimik lang kami habang naglalakad pabalik sa main area. Malamig ang hangin at tanging mga ilaw ng poste at malamig ng simoy ng hangin sa gitna ng circle ang maririnig. Habang nagra-rounds kami palapit sa Quezon Shrine, napansin kong parang may ilaw na kumikislap sa may museo area. Akala ko flashlight ng isa pang guard, kaya nagpunta kami roon. Pero pagdating namin, walang tao. Ang ilaw lang na akala kong flashlight ay galing lang pala sa lampara sa loob ng sagradong gusali. Pero ang nakakagulat, bukas ang pinto ng museo. Alam kong ako mismo ang nagkandado nun bago kami nag-rounds. Tinawag ko si Kuya Tony. Kuya, di ba sinara na natin to kanina? Tumango siya at halatang nagtataka rin. Baka naiwan lang na nakabukas. Tara i-check natin. Paglapit namin, biglang humangin ng malakas. Para bang may dumaan sa pagitan namin. Naramdaman kong bumigat ang paligid. Yung tipo ng lamig na hindi ordinaryong simoy ng hangin. Tahimik ang buong lugar, pero may humahaplos na parang boses sa hangin. Hindi malinaw, parang pabulong lang. Bakit niyo ako sinarahan? Napatingin kami pareho, pero wala kaming nakita. Ilang segundo pa, biglang umilaw mag-isa ang lampara sa loob ng museo, kahit nakapatay na ang kuryente ron. Tumayo ang balahibo ko. Sinabihan ko si Kuya Tony. Kuya, baka may naiwan lang talaga. I-check natin sandali. Pero sa totoo lang, nag-aalangan na ako. Nang buksan namin ng tuluyan ng pinto, amoy kandila at bulok na bulaklak ang sumalubong. Tumingin ako sa loob gamit ang flashlight at doon ko nakita sa bandang dulo ng hallway parang may babaeng nakaputing lumang bestida, nakatalikod at nakatingin sa lumang display case ni Quezon. Kuya Tony, may tao! Pero pag-ikot niya ng flashlight niya sa direksyon na yun, wala na. Nang mawala ang babaeng nakita namin sa loob ng museo, pareho kaming natigilan ni Kuya Tony. Hindi na siya nagsalita. Tinanguan lang ako at pareho kaming dahan-dahang lumapit. Ang paligid ay napakatahimik, pero ramdam mong mabigat ang hangin. Parang may nanonood sa bawat galaw namin. Pagdating namin sa gitna ng museo, biglang sumara ng malakas ang pinto sa likod namin. Napahinto kami. Kuya, may tao ba sa labas? Tanong ko. Pero hindi siya nakasagot. Pareho kaming tumakbo sa pinto. Sinubukan kong buksan pero parang may humahatak mula sa loob. Hindi siya gumagalaw kahit anong lakas ng tulak namin. Maya-maya, narinig namin yung boses ulit.
Mahina, parang nasa paligid lang. Bakit niyo ako sinarahan? Dito ako nakatira. Sumunod ang mabagal na yapak sa sahig. Parang nakayapak lang. Dahan-dahan akong lumingon. At sa liwanag ng flashlight ko, nakita kong may babaeng nakaputing bestida. Nakatungo, basang-basa ang buhok at parang lumulutang ang laylayan ng damit. Kuya Tony, halos pabulong kong sabi. Pero hindi na ako nasagot ni kuya. Tumakbo na siya palabas at sinisipa ang pinto hanggang sa bumukas ito. Paglingon ko ulit, wala na yung babae. Pero naiwan sa sahig yung basang bakas ng paa papunta sa kinaroroonan namin. Lumabas kami ng museo ng halos hindi na makapagsalita. Pagdating namin sa guardhouse, hingal na hingal si Kuya Tony. Pareho kaming tahimik, walang gustong magkwento. Pero bago mag-umaga, nagkagulo sa radyo kasi may isa pa daw guard sa kabilang area na nagsabing nakakita rin siya ng babaeng nakaputi na naglalakad papuntang Quezon Shrine. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nagsumiti ako ng resignation letter kinagabihan. Sabi ng supervisor ko, sayang daw, maganda pa naman ang record ko. Pero hindi ko na talaga kaya. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Daniel at ilang taon na rin ang nakalipas mula nang huling tumapak ako sa playground ng lumang eskwelahan sa baryo nila Lola. Bawat probinsya yata may isang abandonadong paaralan na pinamamahayan na lang ng damo, kalawang at alaala. Pero ang playground doon, ibang klaseng alaala ang iniwan sa akin. Grade 4 ako noon, bakasyon at pinilit lang ako ni Mama na doon muna magtagal. Tahimik daw sa probinsya, sariwa ang hangin, ligtas. Pero walang nagsabi sa akin kung sino ang mga kasama ko kapag ako'y mag-isa. Isang hapon, naiinip na ako. Lahat ng pinsan ko tulog pa. Si Lola nasa palengke. Kaya naisip kong pumunta sa playground ng lumang paaralan sa may gilid ng sapa. Doon ako palaging naglalaro ng bata pa ako. Pagdating ko, pamilyar pa rin ang amoy ng kinalawang na bakal. Ang swing, baliktad ang kadena. Ang slide, may mga putik at tuyong dahon. Pero ang siso, parang bago lang ginamit. Walang alikabok, walang dahon sa ibabaw. Parang may naglaro kanina lang. Umupo ako sa isang dulo. Pinilit kong itulak ng paa pababa para tumaas. Pero mabigat. Ilang saglit lang, biglang bumagsak ang kabilang dulo. Akala ko may nahulog na sako o hayop. Pero pagtingin ko, wala. Hangin lang. Tahimik. Pero ramdam ko sa katawan ko, may biglang bumigat sa kabila. Sinong nandyan? Tanong ko. Pilit kong pinapalakas ang boses ko, pero garalgal na. Tuyo ang lalamunan ko, kahit malamig ang hangin. Walang sumagot, pero gumagalaw ang siso. Paakyat ako. Bumaba siya. Bago ko pa maisip na tumayo, may malamig na hangin na umagod sa batok ko. Pero may nag-exhale sa tenga ko. At sa gilid ng mata ko, may nakita akong puting kamay na dumaan, basang-basa. Nang tumingin ako sa kabilang dulo, may batang nakaupo. Basang-basa siya. Gulo-gulo ang buhok.
may lumalabas na putik sa bibig niya. Hindi siya kumikibo, hindi siya gumagalaw. Pero ang mga mata niya, nakatutok sa akin. Laro tayo. Bulong niya. Yung boses niya, parang may tubig sa loob ng lalamunan. Gusto kong tumakbo, pero mabigat ang katawan ko. Parang dinidikit ako sa bakal ng siso. Parang hinihigop ako ng presensyang hindi ko maintindihan. Laro tayo. Ulit niya. Ngayon, mas malapit. Wala na siya sa kabilang dulo. Nasa tabi ko na siya. Napapikit ako sa takot. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, hindi totoo, hindi totoo, hindi totoo. Pagdilat ko, wala na siya. Tumakbo ako pa uwi, umiiyak. Duguan ang tuhod dahil nadapa ako sa damuhan. Nang ikwento ko kay Lola, hindi siya nagsalita agad. Pero nang matapos ako, pinatong niya ang kamay niya sa ulo ko at mahina niyang bulong, "Anak, may batang nalunod sa puso malapit sa paaralan noong panahon ng giyera. Bawal na raw maglaro doon, pero ayaw niyang tumigil." Simula noon, walang batang nagtagal sa playground na yon. At tuwing gabi, kung madadaan ka malapit sa lumang paaralan, minsan maririnig mo ang bakal ng siso na dahan-dahan na gumagalaw. Walang hangin, walang tao, pero may naglalaro at naghihintay ng kalaro.